So this morning, our topic karon nga daw is about, makita na natin sa TV, sa monitor, kinang sigurinte is about upgrade. No? So, si Jen, pagkawala sa iyong cellphone, mo na ito yung chance na parang mag-upgrade. So, nakita naman, sa dili sa upgrade. Sayang. Joke, si Nian po, nag-ubaw ka ng cellphone, try mo na ito upgrade, pero nayaman, sa dili pa kubo ng Lord. No? So, this morning, ako ang topic is about upgrade. But this is not just an ordinary upgrade. It is upgrade sa atuang pagkakristuhanan. Isa ba ginahan mo upgrade sa Lord pagkakristuhanan? Amen. Amen. Kita matalan po siguro na we long to upgrade ourselves diya sa presensya sa pangbuhin Diyos. No? Everyone wants to have upgrade. Ang cellphone kada tuig na ibang ko, no? Last year iPhone 13. Pagka karon na po ibang ko na po ng mga iPhone na lawas. Sa una, musugot pa ta maka-video na ta katong pixelize ng mga nawong at mga nawong marami pa tayo maklaro basta mga ilan lang mga okay na. Karon di na ta musugot ng palit og cellphone nga na medyo hanap ng camera. Dapat akong babad dito ta. No? Nagtagugay, nagka-upgrade ka. Kung sa una, gamay-gamay lang ito ang source, pero karon i-upgrade mo kami, dapat ako ng personal simbahan. Amen. Amen. Salamat sa pagbuhay ng Diyos sa iyang kanunay na profesyon. Kung sa una, mag-upgrade lang ako sa simbahan karon, nanay mga motor. Amen. Nanay mga sakinan. So, kung anita ni simbahan sa ay atong salina kanang burao gugulon pa tagpransa. Pero karon kay dito sa metal mga salina sa kapan sa grasya sa Diyos. Amen. Everyone is doing some upgrade and baskin sa tuon kinabuhi nagsige po sa upgrade. From high school, you to college. From college, you to working. And when we work, abi mo diyan hindi no, you will still crave for upgrade. Ganahan ka na upgrade ang iyong sweldo, ganahan ka mo upgrade ang iyong position, ganahan ka mo upgrade ang iyong status in life from single to married. No? We all want to upgrade. There are only few people who are contented on what they have. But most of the human always wanted to have better and upgraded life. But in order to upgrade, brothers and sisters, there are things we need to let go and left behind. If you remember the message last Sunday, atong message na Sunday is about, si Brother Dom, Maturely immature. Ano man? Ni-mature siya, pero ang iyang pagka-immature, iya ang gidala. Now, this morning, our topic is how to upgrade, how to go mature without growing immature. Last time ako ang topic is ang mga Kristohanon nagdako nga ang ilang pag-Kristohanon na nagyapon sa pagka-bata o pagka-immature. But in order someone to upgrade, in order someone to grow mature, last Sunday, yun ko, katong about, last Sunday ba ito? I don't know kung last Sunday ito. About having kung kita na in love, salvation, last Sunday, salvation is free, but it costs you everything. So this morning, when we upgrade, it will cost us something.
Iganahan ang mga predisyon, kinahanglan yun ta muhatag o something. Naalala ka lang sa motor, kung mag-upgrade ka ng motor, ang imuha ka ang motor, imuha pabalsilikan, pero kinahanglan ka magdugan o bayad. Mag-additional ka, pero ni-upgrade yung motor. But it will cost you something. But in us, doon na mga Kristohano, there are things na kinahanglan natin to let go or left behind. Even if these things help us a lot to achieve what we achieve right now, but that doesn't mean it will be the same thing that will help us when we go to the higher level. But that doesn't mean God will not cut something what you bring today just because you are already upgraded. What do I mean? John chapter 15 verse 1 to 2. John chapter 15 verse 1 to 2. Kasi siya natapit na naman siya last Sunday, pero nabantayan ako, when the Holy Spirit talks, He might give you the same verse with different perspective. Ngayon, gigamit naman yung pastor ng verse last time. Hindi ka nila po gigamit yung verse karon ni pastor. Let me tell you the truth. It depends on your perspective. Kung unsa inyong ang pagsabot o giunsa ka pagpasabot sa balaang espiritu, ana nga tayo. For example, naay duha ka tawo. Ang usa nagatubang siya sa dako kayo nga statwa. Ang usa ka tawo niyo siya ang statwa nagatubang. Ang statwa nagatubang. Ang tawong kung nga nasa likod sa statwa niyo siya dili ang statwa nagtalikod. Pero ang duha, sakto. Pero lahat lang sila o perspective ng life. Ang usa din mo to o nga nagtalikod, gano'n ba nagkatuwang na gina. Ang lapot sa likod po, bigo po sa nga, hindi tayo tumutuwa na yung mga klaro sa mga mata, nagtalikod na siya. Now, although we already heard this verse, siguro within this year, but the Lord is talking to us right now, the same verse, with different perspective. Verse 1 said, I am the true vine, and my Father is the gardener. Verse 2, verse 2. He cut off every branch in me that bears fruit, while every branch that bears fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Now let us talk about the verse 2 little by little. Ang unang ikuha ng Lord, if you are going to upgrade, if you want to grow in life, first thing the Lord will do, He will cut off every branch in me that bears no fruit. Ang una niyang gibuhat ni Lord, samtang nagdako ka, ang katong mga sanga na walay bunga, iyang ipang putol. It will no longer help you grow. Ano man? Because kung naay sanga nga buhi, pero walay bunga, pasabot ka na, that will also cost nutrients. Ano man? Ang ugat, even na siya maghatag ng nutrients sa tanang branches. Ang ugat ni sa kahoy, even na siya maghatag ng abono sa tanang mga branches. Mo na
kung daghan o dahon sa pikas, ang katong sana walay bunga, daghan yung dahon. Pero kung ang kanang branch, wala sa bunga na mahakap, ang unang buwan ni Lord, yan ang i-cut down. Punto na niya. Because God knew na kanang branch, igmapadayon kag dako, o dala-dala mo na, it will be a burden in your life. Nabungkat-bungkat ka na sa iyong kinabuhi, pero kanang kabungkaton, dili yun na ang bunga o maayo. Mura ka nagdala-dala sa iyong bag o Webster Encyclopedia, pero kanang Webster Encyclopedia, wala gigamit sa iyong school. Kita na mo Webster Encyclopedia, kung anak ko ang libro. Buktak yan ang libro. Dalawan mo na matagat daw. Tapos pagkapot ka na sa school, hindi niya kung magamit. Inanaamoy ka mo. So what the Lord says, He cut off the branch in me that bears no fruit. Pakita ba ang picture? Pakita ang picture. O sa kibuhan. Gi-chainsaw ang branch. Ano gi-chainsaw mo ng branch? Ha? Ano gi-chainsaw ang branch? Kay branch naman siya. Di man sa plant. Ang plant pwede pa rin mo ikat. Pero ang branch kinahanglan na mo i-chainsaw. Ano man? Bukat na, lingkod na, gahit na, igsoon, walay tree. Walay tree nga mura pa o lawas. Ang tree gani meaning 3 to 4 to 5 years na sa alako o naa na siya capacity to make fruit. Meaning kung naayo sa kabras na walay bunga ang muwako ni Lord yan ang i-chainsaw. Igsoon, naaigihin na ito sa mga amok na kung tiktan mo. Nainupan ko ng mga kahoy nga maputol ni mo ang lood. Tanong mo na, ngayon ba kahoy ng kahoy? Punta naman ni sa triman, ako naman ni ako ang iyang sangat ko sa balay. Muagil, ilaga, putlan, pagputol, wala na ng mga. Sadal, ng lukod ko din nga ako ng kuwanan, putlan man ako ni. Nga naman, iksoon, when the Lord cut that branch from you, one thing is for sure, really, you shall yield sa iyo. When the Lord cut this thing, na nakapabugat ni mo to grow maturely in His presence, number one yun niya mo na muna mo, makapangulukod yun ka. Nga naman, dili sa iyo mawatan ang branch. Especially kung malang mag-branch, hindi mo pa lang i-enjoy, hindi mo pa lang i-alagaan. Part na sa mua. No? Ang kahoy nga na i-branch na wala na bunga, bakit pa kung sana sa kawalay bunga, part yan na ni mo. Mauna nga isuon, kung mawakaw na ni Lord, expect yun ka, sakit yun na siya. Amen ba? Amen ba? Amen. When we are going to later years sa atong pagpalimbahon, nag-start na sa una, dagdagan po yun ng mga membro. But when the time passed, and when the time upgraded, when the Lord chooses people to stay, it will not be as smooth as we expected to be. Ano ba? They were part of the main tree last time. But when the Lord decided to cut the branch that will affect the root of the tree, dili din siya sa iyo. Usahay, masakitan ka. Nga, nawala na, dili na uyog na to, kalinian ang branch as we grow. Same na kung nasa ako ang mga kitapig-tapigan ito ng mga bisyo.
o na tayo i-let go. Number one, naayos ka na nato ang mga bisyon. Kung gusto ka mag-inom, gusto ka mag-igarilyo, take courage so on. Because one day for sure, if God calls you and the Lord already making you grow, the Lord will expect you nga imo na let go. Kaya kung really mo na let go, the Lord will cut that down for you. O sa akin, dili na ganyan hayaan ng Lord na ikaw mo cut down. Ano man? O sa akin, dili mo kaya. Na ay emotional value at tuntuan, naka-sentimental value. Ano ba? Nagdako ko ng inani ko. Pastor, dili naman ko mag-sigarilyo ron. Oh, nagpakasuli yung kaay. Bait ni Pastor, bait ni. Upgraded. Upgraded na ni. Ano ba? Although ganahan ka mo let go, pero aging kay nahimo siyang part sa mong system. Lisod na kayo let go. Muna si Lord may makita kung aging ngayon mo na let go through cutting. Usahay ito, magbantay na ito, mabalik na ito ni Lord kung nanatay fatty liver, kung nanatay cancer sa lung, kung nanatay, kapit na mapusulak ko ang tingil sa diabetes. Usahay mo, balik na ito, buser na kung Lord, na naman. It's because the Lord has already cut down the things na supposed to be naghulpa sa kapatid. Number one, nabuhat ni Lord, He will cut the things in your life that is not bearing fruit. If you remember soon sa victory, kasi ngayon yung sa victory nga, yan ni Jesus. Amen. Pagkakaroon ni Jesus sa victory, uy, victory! Gigutom kayo ko. Sure ko na, naagin yung bunga nga naman, dito kayo sa dahon. Even kayang dahon. Pero pagkakaroon ni Jesus dito, wala siya'y bunga. Muna niya siya, gi-course niya ang victory, wala na yung mukhaon ng bunga niyo ever again. Kunya ang sala lang niya sa victory, dilit niya season, mungwasin bunga. In short, si Jesus, si Lord, dili siya ganahan o mga kahoy, di siya ganahan ng mga Kristohanon nga seasonal lang po mamunga. Mamunga lang kinanglan. Padulong na lang ito nilang joke nila na mga tulos lang ka mag-video mga lalaki. Ay sa na-pray, makasulod na lang magpagsimbahan o buwan, lubong, bunyag, o kasal. Kala na lang yung tulog, yung kasison, yung tawag na pamunga. No? So in order for us to upgrade, we need to leave the branches of our lives that is not helping us in our transition sa ato ang bato na level sa life. Because you might be wondering so on, basta patingala kayo so on, isa ba na tindahan nila? Wala tindahan, ay bayayin na tindahan. Oh, di mo tindahan niya or business na yan. Kala sari-sari store, ay tindahan, ay sari-sari store. Matingala ka, nga na ang inyo ang income sa unang bulan o mga pinakabulan 3 months ago, ang inyo ang halin, same naman po sa halin ninyo today. Unsa may answer? Okay, parehas na. Magbalik-balik namin gibaligya. Kaya ang baligyan ninyo, balik lang. Wala nilang free. Kung mga negosyante, pag nakalipo na gamay, o palit ang lugar ng bugas, na magbigyan ang bukas bugas karon. So, ang ilang sales sa una, dili parehas sa sales nila karon. Pero if you did not change at all, because you are so confident nga, okay na rin, kanina na lang ito then for sure so on, wala kayong mahimong change.
Kung unsa ka sa una, inana ra gyud gyapon ka karon. Ano man, you did not change your strategy sa imong transition. Ganahan ka naman, mahimo ang tindahan mo dako imong tindahan, pero kung imong tindahan mo balik-balik yung pagtinda, di yun ang mo dako. Kung saan ay ang mahalin sa una mo, ang galing mahalin tama. Pero kung upgrade ka na ay idugan ng bagong products na kabalo ka na makalugan sa imong halin, then it is for sure na kung saan yung income sa una, di na pares sa income ng karang. So in order to upgrade and bear fruit, God will cut something from us, because if God will just leave us to handle the cutting, it will take us forever. So God loves you and wants you to bear fruit, so He cut things you don't need in your upgrade. Kung hindi na kinahanglan sa iyo ang pagtubo igsoon, i-cut down ng Lord. Now, second thing, while every branch that does bear fruit, He prunes. Kung saan ang prune? Ha? Pulungan. Bisaya kayo? Pulungan? Or itriman? Unsay kalahian sa gipuntan o branch o giprune? Atong sa pros kay itangtang ang mga daot-daot. Ha? Itangtang ang mga daot-daot. Ang gipuntan kay gagmay pa. Pero ang gikan dato na. No? Nga naman nga ang katlag sa una, because kanang gipangkat is ang mga bukang nga nagdako sa akong kinabuhi nga lisod ilikto. Pero kung kailangan ka mag-grow, you have to let God cut it for you to bear fruit. Now, kung katong mga branches po niya na ay fruit, dili ta exempted igsoon sa ating Lord. Abi na mo exempted na mo? Kung dito sa iyong fruit sa iyong life, Lord, fruitful kaya ako ang pagka-Kristiyano. Ako ang pagka-Christian, nakita yun sa akong makaisunan ng bungahon ko. Ano ba? Hindi na I can see the glory of the Lord in your life. Ano ba? Kung makakita, kunin mo mag-sigit smile, malipay fruto. Ano ba? Imagine mo na wala kay kastuli ng secret smile. Ako po na, di pa ito puto ko. Smile na ng puto. Ako rin butikado lang sa puminahon. Pero malipayon ko, kaya nagbatik na ko na ikaw malipayon ka na affect ko sa imo ang spirit mo. Sa fruit, sa Holy Spirit sa imong life. Nakita na ko na mahigugmaon ka sa imong kaigsuunan. Nabatin na ko ang imong paghigug mo sa Luzon, maskin na to na kayo nga mutabang na puto karon, starting karon. Ano man, you are affecting people. Lord, fruitful kayo sa ang life. But that doesn't mean the Lord will not cut you. Amen? O sa akin, mga yun para lang anak waliha, para lang sa mga wala ng bear of fruit, then you are wrong. This message is both sa mga wala na munga o sa mga namunga. Ang wala na munga, katang branch. Pero ang mga namunga, katang gihapon, pero trim lang. In short, katong nagsugod pa ako, kita man natin. Katong nagsugod ko sana, nga dili part sa iyang branch, ginaputol na daan ni Lord. Ano man? Muda ko na, mo share ko na siya sa nutrients and gihatag sa root at ito ang branch. And kung kukuha ko sa nutrients, mas bless ang bunga sa tibok branch. So, kung hapon nila, aron mamunga ng kusog ang usa ka branch, ang mga gagawin ng mga sala-sala, iyan na pa, putlon. Para dili na makuha o nutrients from
It doesn't mean you already bear fruit, and so on. You are exempted na sa cutting session ni Lord because although it is the same na gikat mo ni Lord, but the purpose is different. The other cut is to leave that branch without fruit because it will be useless in the future, while the other cut help you in the future. Ang usa ka cut aron dili ka maglisod sa future, pero ang usa ka cut ng buhaton ni Lord is katong makahatag pa o dugang sa imuha sa future. So because in the last part sa verse 2 na ingon, wala na pasama. Because sa last part sa ato ang verse na ingon siya, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that bears fruit, He prunes. For the reason so that it will be even more fruitful. In order for us to upgrade, dapat ang ako nga income ni upgrade sa. No? Nanay kasabihan na to sa mga empleyado. Pulpul kanito mga estudyante, mga graduate, mga yun mga empleyo, mga yun mo. May kasabihan sa una mga empleyado kung sa una. Kung ma-promote mo upgrade ang iyong trabaho. Pero usahay ang iyong trabaho ay ma-upgrade. Dili yung sweldo. Amen. Himuon na ka namang supervisor ka lang. Pero ikaw na mo'y head sa kanan ng mga empleyado. Wow, amazing. Bila mo i-increase na? Ay, wala i-increase. Supervisor lang ka sa posisyon. No? Di na paminawag kay na-upgrade yung posisyon, pero igsoon, kung may mga sundo, wala ni-upgrade. Wala din na ni-upgrade. Nadugar lang ang trabaho. Kung kailangan ka na mo-upgrade, meaning magdugan ang luma. Ang iyong sundo o iyong posisyon. Same lang po sa tindahan, kung kailangan ka mag-upgrade yung tindahan, mula po ang mong tindahan, at the same time, mula ganin ang baligya, mula po yung income. Kaya dili ganin, mabilib ganin ang isa, dili na sa upgrade. Galugan-lugan lang ang trabaho. Ang mga Kristohanon, kung mag-mature ganin mo, dapat masabay po ang iyong spiritual. Kaya kung dili ganin ang masabay yung spiritual mo life sa inyo, ang maturity sa simbahan, mahulog na tayo yung last na to, na Sunday na message, you grow maturely but immature. To upgrade the level of your life means to end your previous life because you cannot bring the past in the future, you can only look back on God's grace. Isoon kung sa ito'y nakapasinsun mo sa una, wala na nagpasabot niya mo pre mo pasinsun mo karon. Unang si Apostol Paul, pagkatapos ni Corinto, dahil ang mga kinaiya sa Corinto. Iyang giusog yung strategy kaya aron makasulod siya sa lugar sa Corinto, makahimo sa simbahan dito. Pag-abot niya dito sa Thessalonians, mga Thessalonica, lahi mo kinaiya. Pag-abot niya dito, iyan ang puso niya yung strategy. Ano ba? Aron makahimo sa simbahan dito. Kung ako ang strategy na ito sa Dipulo is mga event para na kayo mag-gather ng mga Christian, na mag-gather ng mga tao para masay. Pag-abot mo sa bukid dahil ito, ang strategy dito kaon. Kung wala kang pagkaon, di ka doon dito. Kanta-kanta lang ka,
maayong kanta dito. Pagabot mo dito sa mga squatter area, kung wala kayong lift gold, dili ka dulo dito. Dahil lain strategy. Pag kailan na strategy, kung umabot na sa kung saan imong na-upfront, hindi rin ipasabot yung function dito na o gana na pagkakaroon. Kung na-promote ka sa una, aging kusog ka mag-limpyo sa inyo ang opisina, na-upgrade ka ito yung supervisor, na bilib kay ko mo manifest. Manifest, agi kay makita na ko, kalabot ka, kilabot mo sa opisina, nang-limpyo ka. Kung agi kay nakita na ko, yung dedication sa trabaho, I will promote you to supervisor. Wow. Amazing. No? Pero nakasin din kung mag-limpyo ka sa supervisor ka, mag-promote ka pagka-manager. Ano man, it doesn't. Dili inana mo kung na-promote ka, ang ikay pagka-limpyado niyo, pag-abot niyo, gusto ka mag-upgrade, dili na kasi ang strategy. Hinahanglan na dyan ang trabaho sakto. Hinahanglan mo improve yung self. So just like us in Zone, wala nagpasabot na we grow in a manner na sa una mong nitubok mi sa una, mga 90s na mga batalyon, nitubok mi nga punong mi o events at tuloy mga youth camp, at tuloy convention, at tuloy sa kawalan division ng mga events, na ay yearly event, na ay monthly event, na ay event, puno niya na sa una. Pero that doesn't mean nga mo na gibuhat sa una, parehas niya mga siya. Ano man, ignabantayan ninyo ang mga estudyante, especially ang mga students ng mga answer. Ang mga estudyante karon pero tayo busy. You know what? Kung sa unang panahon, makaya ko sa unang kaya naman, pwede rin ang absinan sa mga estudyante sa unang. Mga absent ko naman, mga absent ko convention. Kunya yung klase, okay na, mahuhulog na ako. Pero karon hindi na ako, effect na nila na. Ano man, absent ko sa kada lang, ay mabiyaan. In reality, Christian needs to grow spiritually. We need to grow in order for us to bear fruit. Because in the reality zone, sa kalibutan, world wants to look at your fruit. Ang kalibutan naglantaw lang kung saan mo ang bunga. Ang kalibutan ganang may mula tao success story. Kung saan mo iya ang gidingapan sa iya ang kinabuhi. Alam, may pasaw na kapro. Alam, may pasaw na mag-graduate na. Alam, may pasaw ko anak ka engineer na. Nurse na siya. Dagko pa siya sinulog. No? Masaya compare pa tayo sa mga gagawin na to. Doon, ang tawa si Kuwando. Engineer na. Dayon, sa may paglawan ng kuwanan niya. Pero gusto lang niya ng ikaw, pagod ba? Pero nakita lang sa kalibutan ng Igsoon is ang imong prutas. Kung saan mo imong success ni mo mo na makita nila. But dahil na to ang Ginoo Igsoon. Because from the very first part of our message nila, atong verse sa inyo niya, I am the vine, and my Father is the gardener. Igsoon, kung ang tao gani Igsoon, mulabay ganin na o santol ganin nga kahoy, dahil na ibuha ang santol na makita na nila isang bunga. Mamupo na sa layon.
Makakita na sa tao, dahil sa dalan o mangga, makita na sa tao, yung mangga doon na kayo, nasa kong pulo lang yun. Wow, natin, ano naman, makita sa tao isang bunga. Uy! Dako naman kayo yung tindahan. Magtindahan ko. Kaya naman, nakita niya, ang kadako sa tindahan na fruit sa iyang pagkugi sa pagpaninda 24 hours. Hala, nagdala kayo palit sa iyang mga sa tawag na karang sudan. Magkarindiya ko. Naalala ko sa lipulo. Kung natin yung nagyan, ganyan kayo mga pamalit. Pagkawag mo, nakitapat, palit sa paligyan mo. Tingala mo ka lang yun. Punta mo, lipulo, loob ko na, kung buong Pilipinas na siya. Paglataw na nila, kaya naman yung ice cream. Pagkawag ba na, ako ice cream sa sabon. Nag-barbecue ka tayo, hindi ka naman nag-barbecue. Pagkawag ba na, nag-barbecue, paano lagi kami? Basta ipunuin mo, dahil wala. Dili mo lang pakitsa, tinapagod ka ng beef. Kung ang tao na nagawa sa inyong floating zone, ang ginawalay, dili lang fruit ang iyong ginagawa because he is a gardener. Kapag pala yun. The word look at your fruit. The Lord, as the gardener of our life, He wanted to know how is the condition of your Christian life. If you're fruitful, He will come to make more fruitful. If you are check, the Lord will check your condition if you are deeply rooted also enough to handle all the trials. Ang uban, ikaw ramang mo po kung sa imong bunga, pero ang Ginoo sigurado niya na nakay bunga at the same time, nakaugat na badod ka kung sakto. Ano man? Ang uban ng mga tanong na wala pa nakaugat, sa iyo na kayo mabalik ang kaso o negosok na natin. Naman, dili ko na niya ang pagkapit dito sa yuta. Because plant is not just focused on fruits alone. Same sa mga Kristohanon ng Igsoon, dili lang po tayo nag-focus to bear fruit alone. Kay basket pa ako nakapamungan kay Igsoon pero wala kang nakaugat. Dali na po ta mabalik. Muabot ka ganing trials gani, balik din na ito ang saka. Ano man? Balik dahil na ito ang malukat ay dinudog pa sa kahoy sa likod ng kuya ayan. Ako kay sa kahoy. Bakit sa itong kahoy yan? Nakaugat siya, pero ang iyang giugatan, humok ngayon ta, lukat din siya pagkasugaran. Nako na ito ang kahoy. Ang importante ito sa plan, kung nakaugat naman gani ka, asa ka nakaugat. Awang yan yung pala sa mga open na itong tatang Bible sa itong second verse, yung pinakalas na verse, Colossians chapter 2 verse 7, yun siya. Verse 7, have your root planted deep in Christ. Igsoon, masin pa o deeply rooted ka, pero kung imo ang giugatan, humupod kayo ngayon ka, pag-abot sa dahog na trials, lukat yapon ka. Dugay na mo nagsimba, pastor. Di na mo malukat ka ng mga trials. Dahil na mo giyagyan ng trials, daghan mo ni-discourage na mo. Wala na ilaing mga-discourage na mo, pastor. Pero, maskin pa din, nakaugat kayo ka. Pero kung ang imo ang giugatan, dili si Jesus Christ, imong giugatan lang sa imo ang pagkadugay lang na nagsimba na simbahan, dili na garantiya ito. Ano man, maskin pa kung sarang kadugay, na-awitin din yun, na malukat yapon ka. Kung kaso o dili ka careful, kung asa rin mo ipadalan ang ugat. The verse said, deeply rooted or root planted deep in Christ, which is the foundation of our Christian life.
igsoon. Dapat dili nato ipaugal ang atong pagkagustuhanan para lang ni brothers and sisters. Nga kung wala si brother and si sister, wala na lang ito siya nagsimba, di na po magsimba. Ano naman? Your root is rooted sa imong igsoon. Wala ni Christ. Wala na talaga kita lagi ni brothers lagi karoon ng simba o ni sisters. Ay, dili na po simba nga naman. Wala naman sila. Meaning, ang imong root is not deeply rooted in Christ, but deeply rooted sa imong soul. Nawala na lang yung faithfulness ako na pastor. Naman yung mga kasimbahan doon na maglain-lain ng pastor. Kahit kung dili ka na ng membro, papahawakan na ng pastor. I-petition na yung ako, at ako nag-petition na sa pastor naman na ayaw na sa mga ba? O di ba, ako petition na si pastor na ang tama sa ako, kapag talaga yung pastor, mo na yung sa mga pastor na soldado. Sinunduhan pa. Kaya kung soldado ako sa pastor, yung lang, dili na yung soldado mo, kasi ito bumuwal eh. Pero, niyos lang, dili na pagkakaroon ng pastor, na naman boring kayo yung pastor kung bumuwal eh. Aside sa boring, manigo pa yun. Dapat katong mga pastor na always kina-message ka to, kung saan ako dato, kung saan ako nilti ako mga live, dapat kung mga sweet lang. Pero kana dito na petitionan, pawalan ko na. Now, ang nila ang root nakadepende sa pastor. Pero kung pastor ako, kung pastor kung yun na kayo, makikita ko sa buwali. Wala na ipapahawa na kitang-tang na asa siya ni balhin, balhin to me. So that means that yung root is not in Christ, but yung root na ni pastor. Kung asa si pastor Juan to, dito ka. Because whether you like it or not, politics is already in church. Na sa mga kasimbahan ng karoon so. But the word said, na ato ang ipaugat, ato ang ugat diyan ni Kristo. Ato patayon. Have your roots planted deep in Christ, grow in Him, get your strength from Him. Let Him make you strong in the faith as you've been taught. Your life should be full of thanks to Him. Ang unang giningon sa versikulo, we have to plant deep in Christ. Kinahanglan na kung mugrotal, we will grow in Him. In order for us to get strength from Him. Kaya kung diling iya, di ka ng strength na makuha na ito, basig dalhin na sa mga o basig humok na ako ang mga lawas. Humok na ako ang emotions na ito pag-handle sa stress. Humok na ako ang emotions na ito pag-handle sa mga maabot na mga trials na ako ang kinuwi. Let Him make you strong in the faith as you have been taught. Your life should be full of thanks to Him. One thing we need to do to upgrade ourselves as Christians. First is we need God's trimming or cutting. Second is we need to make the Lord the source of our strength. And our roots should be deeply rooted in Christ, not in men, not in brothers, not in sisters, not in pastors, not in the church, but in Christ. Because this is the only thing who can make our life better. In the last part kanino siya, mauna yung makatabang sa imuha to
your life to be full of thanks to Him. Imagine mo na mapuno ka o pasalamat para sa Ginoong kadadlaw. No? Usahay mo, pag testimony na pilit lang, isa, duha, tulo lang ang testimony. Pero kung sukta na ito ang kanal ng testimony, magdang tao, as 12. Ano man? Kanan natin pasalamat. Amen. Pero how much more kung ano mong pasalamat puno. Gikan sa pagpasali mo, kung pasalamat mo Lord, pasalamat mo Lord, magkakapalan na mo Lord, gikan pa lang mo yung limabaw 5,000. Pagpaniluto na mo Lord, ihatan na mo sa siligang litsun. Pag-alin mo sa simbahan Lord, nakatubog, nakapunaw pa dyan po sa iro. Ano man, nagtuo ko Lord, patulog ko po sa iro, dahil patulog ko ta. Patulog ko ang iro. Usa lang akong dituan, kung patulog ka o po sa iro, usa lang ang Piang. Piang ka. Your life should be full of thanks to Him. So think of ourselves as a planted zone. Yes, we can bear fruit, but the gardener will help accountable to your growth. Igsoon kung wala ka nito sa iyong Christian life. Ang question ana, where is your gardener? Ano man? Mumuko gihapon ang tanong maski tulay gardener. Amen? Amen. Labayin yung liso niya sa mangga sa iyong record. Tupok gihapon na. Maski tulay ang tanong. Pero ang pangutana na kung ang iyang pagtubo ba sakto. Nang yung bandol nga magtanong tayo, magtanong tayo natin kay katong mga mangga nga aslong kayo. Naibahan, uy, naimangga. Ato na yung panakapon. Ato i-transfer na to. Tuwa ko kayo. Ato mangga ay ako dito dahil mangga dito mawali. Sige na ang mangga wali. Mabaho-baho ko sa mahilog. Pero lamig din siya. Pero diyan, dilig na sa mangga wali. Uy, naitanong, ako rin ibalhin. Ano man, dilig ito ko rin karoon ng plan. Pero kabalo ka ng kanang tanong buhay ko kasi mga prutas. Huwag kabalo ka pagtubo rin sa prutas, mabulo din siya. Minsan yan ako mabulo. Ako kayo nakatanong, ako kayo nakahoy. Mumula ko kayo na siya. Ang bunga namin, bunga sa takoy, pero dagan kayo mga buko. Pero sukat-sukat, wala, di ko rin try yung kawan, nakapili na ako, wala kanya something yun. Ano man, sa kadako sa kahoy, walay nilatiya, nahulog ang mga prutas, huwag yung ipunit. Walang tingnan na, may namulit ang prutasa. Pwede ka mamunga, pwede ka mutubo na walay hardinero, pero pagpapanak kung prutas na pagkakausap mo. Kaya mga tanong na ay hardinero and so on, ang tanong mo nag-ialagaan ng gardener, ang tanong mo nag-ialagaan sa farmer, ang prutas abunda. Ano man? Ay abuno, ialagaan, gibutan sa saksong lugar, mamalilitan, hindi po siya maulanan kayo. Ano ito naman may maulanan kayo? Wala na susukan na. Maliban na lang ang panahon na nalaluman. Walay nakuha nga sunlight. Dili mo tubo kung dako. Even the mga kanon, kasi nakakita niyo yung mga kanon gibaligya online. Katong mubo lang, pero prutas na, naroon sa flower pot, nalilito ka ng tawon. Ano na sa mabulo ang katanong mo, pero mabuha na sa kamatis. Pero, let me tell you the truth, ang bunga sa kamatis, nara sa mga 5 o ng 7. Unlike itong mga kamatis na dito kayo, ang bunga nato dinaghan. So, we don't want to be a bonsai Christian. Ang mga bonsai Christian, kama lang din na. Di na lang ako. And we expect kapag na mamunga sila, pero yung bunga will not be as fruitful as those na nagpaalaga sa gardener, which is our Lord Jesus Christ.
And if we are deeply rooted in Jesus, we can assure that the nutrients that we get from Him is something as good as we can get from outside the world. Brothers and sisters, if you are willing to become trained and deeply rooted in Christ, usaha yun ako ang nakamba. Hinahanglan na to, i-set ako ang life diha ni Jesus. No other strategy or technique na pwede na ito makuha. As long as we submit to the Lord will take the rest. You don't have to do many things to be better person. Because in turn, wala kayo nakabuhat na nahimong better yourself because iya ang ipaningumutan. Everything has the help from the Lord, our God. Ang yan ang sa pagpapalindog. Let us pray. Heavenly Father,